Nako, alam nyo ba, balak talaga linlangin ito ni Pinky, itong si Senator Dante Marcoleta, no? Kasi alam natin, yung ibang senador hindi nangingialam dyan, no? Yung ibang pinklawan, may sariling buhay, may sariling mundo yan, no? Pirma na ng pirma yan sa kagustuhan ni Pinky, no? Pero ibang senador hindi naman nangingialam, so wala silang ibang target, kundi si Senator Marcoleta lang. Hindi ko alam kung saan galing ang naratibo ni Pinky, no? Hindi ko alam kung galing ba sa taas ya o pinitutulungan nila si Senator Marcoleta na gusto nila linlangin na kesyo dito sa nilagay na papel, ipinakita, nag-speech kunwari, kasama sa mga ano yan plano yan para si Senator Marcoleta mag-react, no? Hindi nila alam, abogado to. Nakalimutan nila. Akala nila siguro baguhan sa Senado to. Ang pamantayan kasi na matatanda dyan sa Senado, katulad ni Juan Bull at ni Pinky, ang pamantayan nila dyan, yung experience nila, no? Hindi nila alam, si Senator Marcoleta, daig pa. Alam mo kasi, mas daig na nag-aaral. Ang talagang experience lang kung tutuusin. Di ba? Ang experience kasi minsan, napaghuhulihan ka. Di ba? Katulad ni Juan Bull, napaghuhulihan na, pati si Pinky. Di ba? Pakaramdam nila, ang galing-galing nila ngayon. Di ba? Hindi katulad ni Senator Marcoleta, pinag-aaralan lahat ng abusisi. Ngayon, dito, talagang para lumalabas, itong si Pinky, yung ginawa niyang partial report, akala niya siguro hindi niya bubukin ni Senator Marcoleta, no? O ito po, painggan po natin, ang payag ni Senator Marcoleta na pinakita niya pa mismo na may sa Bilyonaryo News Channel na binalita yun sa ombudsman, no? Ito, painggan natin. At sa kanya pong interview kaninang umaga, nabanggit niya, ako po'y wala na raw sa hulog. Hindi ko raw po maintindihan na tumayo siya dito at sinabi niya na ayaw muna niyang sumagot. He cannot yield to the floor until and unless the partial report has been signed by the majority. Madali pong intindihin yun. Ginoong Pangulo, ayaw niya talagang ituloy ang pagdinig sapagkat gagawin niyang kondisyon na kinakailangan muna na mapirmahan ang partial report. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng pangangatwiran? Ang sabi ko po, ngayon ko lang nakita ang very highly unusual na patakaran para sa kanya. Sabi ko nga po, kung sinabi niya mismo, ayaw ko magpa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta. Diretsahan, Mr. President, tatanggapin ko yun. Ayaw niya bakit ko siya pipilitin? Ngunit kung gagawin niyang dahilan, kaya ayaw niya magpa-interpolate, sapagkat gagawin niyang kondisyon na kailangan mapirmahan muna ang partial report, ino-hostage niya ang taong bayan, Mr. Speaker. Biruin mo di ba pagkarabi ng paggabi, no? Pinapalit niya mundo ni Senator Marcoleta. Alam mo sinong tao na malakas ang loob para ganituin ng isang senador? Maliban na lang kung may kakampi ka na malakas na alam mo mas mataas sa'yo. Na totoo lang, sa natural. Ang lakas ng loob ni Pinky, ganituin to. Kasi ibang senador di papalag Si Senator Robby di papalag yan kasi idol niya rin si Lacson Parehas niyang idol niya si Senator Marcoleta pati si Lacson idol niya yan Di ba? Yan ang hirap niya kay Senator Robby Dapat Senator Robby manindigan ka sa taong bayan. Huwag ka manindigan kung hinong politiko. Di ba? Napagbigyan ka na nga namin nakaraan, sasabi mo, ang loyal mo na kay Duterte. Huwag naman ganun. Di ba? Sa taong bayan tayo. Di ba? Ganun po dapat ang naratibo na mindset natin sa buhay natin. Hindi yung sa politiko tayo. Idol natin yan, oo, sa idol natin, sa hanggang doon lang muna yon. Pero pagdating sa taong bayan, eto na, pinag-uusapan taong bayan, dapat, tayo, tapat tayo. Di ba? O eto, si Pinky, akala niya, bigyan si Senator Marcoleta pagdating sa ganito. Di ba? Na akala niya, walang papalag kasi ang gusto nila, ipitin si Senator Marcoleta. Ipitin si Senator Marcoleta sa kagustuhan nila. Yan po ang hindi ko kayang. Biruin mo, may bago na naman kondisyon. Ang kondisyon na nakaraan, hindi pipirmahan yung partial report, ay hindi magkukontinue ang investigasyon hanggat walang partial report. Ngayon, iba na ang kondisyon. Di ba? Hindi na ata parang ginagamit niya yung partial report na pumirma ka muna ganyan-ganyan bago ako mag-interpolate. Yung interpolate po kasi ginagamit yan para malinawan yung taong bayan. Magtatanong ka, magsasagot ka, sagot ako. Mag-i-interpolate ka, mag-uusap tayo, bakit ganyan yan, bakit naging kulay blue yan. Diba? Diyan sa Senado, kahit sa budget diba? Sasagot ka, para mapag-usapan, para ikatututo ng sambayan ng Pilipino yung makakakinig. Siya walang imik ayaw sumagot Diba? Tama ba yun? Etong usapan na to, hindi ba pambayan to? Ayaw mo sumagot? Kapag ba tinanong ka namin, Pinky, 1+1, dapat sumagot ka, hindi ka sasagot? Ganun ba yun? Trabaho nyo bilang senador yan, obligasyon nyo sumagot, obligasyon mag-interpolate.
Bakit wala ka? Tapos sabi mo, bago siya mag-interpolate, may dapat pirmano naman. Ginagawang kondisyon na yung partial report, mga kababayan eh. Mga kababayan, ginagawa niya ng isang kondisyon ang partial report. Baka sa susunod, Marcoleta, hindi ka pwedeng kumain dito sa Senado, pagkakain ka lang, dapat magpumirma ka. Parang ganun eh. Lahat na lang ginagawa mong kondisyon yung partial report, sinasamantala mo. Dahil alam mong greedy si Senator Marcoleta pagdating sa partial, yung report na yan, gusto niya talaga mabuo yan. Ang grabe yung ugali ng tao na to. Hindi yung maganda yan. Hindi kay Senator Marcoleta, baliwala yan. Pero sa taong bayan, ang laking epekto niyang ginagawa mo, Pinky. Tanggapin. Ano ito, takutan? Kaya niya ginawa yun. Kaipala, Mr. President, kaya pala siya nag-privilege speech. Hindi dahil sa meron siyang gustong sabihin, para ipakita niya yung kapirasong sulat na yon, may nakalagay, Kung Marcoleta, 500. Yun po yung gusto niyang palabasin. Ganito na po tayo ngayon, Ginoong Pangulo. Bakit ko pipirmahan yung partial report? Isa po sa hindi ko matanggap-tanggap do sa partial report ay yung isa sa kanyang mga rekomendasyon tungkol sa sino ang mga taong dapat na ipaghabla. Di ba? Wala dyan eh. Kaya ito mga kababayan, ito usaping ito, napahiya siya dito eh. Napahiya siya sa hindi niya inaasahan, di ba? Akala niya siguro, balak niya, hindi niya, ayoko sabihin niya eh. Kasi sa tingin ko sa likod niya, hindi naman siya lang eh. Sa tingin ko marami yan eh. Marami yan sa likod niya eh, na siya lang ang ginagamit kasi siya may power ngayon sa Blue Ribbon. Siyempre, siya chairman eh. No? Napag-uutusan niya ng amo niya siguro na, sige, ganito mo, linlangin mo si Marcoleta hanggang sa magalit, hanggang sa wala siya magawa, magsawa, hanggang sa lumipas ang panahon, di maimbestiga, di mapatawag. Imagine mga kababayan, huwag niyo pakikinggan yung mga vlogger ng mga BBM, huwag niyo papakinggan yun. Isipin niyo na lang, ang daming sinasabing mali na mga yon. Isipin mo na lang, Martin, hindi pwede ipatawag. Why? Kahit saan ka makarating po, kahit science, medical, lahat ng pag-aaral sa buong mundo, hindi po pwede hindi ipatawag ang isang tao na nasasangkot. Kaya nga preliminary investigation eh. Kailangan. Di ba kahit sa batas, kahit sa barangay, pag nagkamurahan kayo, yung minura mo ba di pupunta? Ikaw lang? Di ba? Nagkabanggit na may suspect, dapat yung pinabibintangan yung aligasyon, magkaharap kayo, saka ka mag-counter affidavit. Di ba? Kung mali yung aligasyon sa'yo, hindi magdemanda ka. Di ho ba? Ganoon napakasimple ho. Tingnan po ninyo, Ginoong Pangulo, doon sa kategoryang public officials categorized under recommendations for preliminary investigation, ang dami pong legislators doon. Pinangungunahan na po ni Saldico at marami pa pong iba. Thank you so much for joining us, Senator. I'm Genesis and this is Bombo Jello, Bombo Radio Philippines. Sa mga intermediaries po, Mr. President, binanggit niya si Undersecretary Traigib Olaybar. Binanggit niya yung Maynard Ngu. Hindi ko po alam kung sino yung Caroline Villayap, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron, Lawrence Cruz, John Paul Estrada, Mark Texay, alias Peng. Hindi, pati niya si Amina Pangandaman, at dyan pa dapat eh. Interview, kakausapin lang naman eh. Bakit wala dyan yung mga mahalagang tao? Di ho ba? Mga kababayan, huwag tayong maglokohan. Huwag tayong maglokohan. Halimbawa ganito, isang eskwelahan, nagkaroon ng malaking problema. Kasangkot ang mga estudyante, teacher, magkakasabot, halimbawa, pasensya na, yun ang inaisip ko eh. Teacher, principal, advisor, mga estudyante, kasabot lahat. Ang ipapatawag ko lang ba yung mga estudyante? Pero yung principal, yung advisor, yung teacher, di mo ipapatawag? Hindi, nakakapagtaka. Lahat sila magkakasama ng panahon na yun eh. Bakit di mo ipapatawag? Di ho ba? Sa hospital ba, halimbawa, iniimbestigahan yung hospital. May anomalya nangyayari sa hospital. Andun yung nurse, doktor. Ang ipapatawag mo lang ba yung mga nurse lang? Yung mga doktor, hindi? Ano ka ba? Pero wala po yung Yusek Adrian Persamin na siya mismong naghayag sa plenaryo nung nagkakaroon po ng plenary debates na po sa ating budget. Nililin lang niyo si Senator Dante Marcoleta. Nililin lang nila.
Nililin lang nila, pinapaikot nila si Senator Marcoleta na para mapikon, dalawa lang mapuntahan. Hindi pirmahan, tigilan na yan, o pirmahan lang. Tatlong condition pa lang gusto nila mangyari kay Senator Marcoleta. Di ba? Pag pinirma ni Senator Marcoleta yan, pabor na sa kanila yon. Pag nagalit si Senator Marcoleta, nagwala lang ganyan, pabor din sa kanila. Kasi nga, nasisira ang reputasyon ni Senator Marcoleta sa taong bayan. Yun ang gusto nila mangyari. Eto, magalit na magalit. Para ang focus nito, hindi mapunta kung saan. Hindi mapunta doon sa ombudsman, na kesyo. Sa akin hindi ako naniniwala hanggat hindi nyo tinutuloy ang kaso kay Tamba dyan sa ombudsman na yan. Kung talaga nakita ko nakulong na pusasan nyo, katulad ng gano'ng kabilis nyo pinusasan yung mga vlogger, gano'n yung kabilis ni Raid yung Peanut PGMN ngayon, iba yung nasasangkot, kaibigan daw ni Duterte yung nasa picture, nakita kaibigan ni BBM pala. No, wala naman sa kaibigan yan no? Kasi media yun hindi naman DD show, hindi naman ano yun Parehas lang yung tao na yun no? Okay. Kung gaano kabilis lahat yan, sana ganito rin kabilis yung kay Tamba kung talagang kasalanan tinuturo ng ombudsman. O nililin lang nyo lang para si Marcoleta hindi ma-focus doon. Para ma-focus dyan sa Blue Ribbon. Di ba? Kasi mahalaga talaga ang ombudsman Totoo, mas mahalaga ang ombudsman kaysa dyan sa hearing na yan Kung tutuusin para sa Pero, mas mahalaga din ang hearing kasi para marinig ng tao, sambayan ng Pilipino kung sino mastermind. At doon kikilos lahat ng ahensya. Siyang naghayag mismo sa pangalan ni Yusek Bersamin at ayon sa kanya, ni-name drop niya ang pangalan ng Pangulo. Sinabi rin po ni Saldico, yung 30 Tamarin Street na kung saan Nako. 1 billion ang nai-deliver ni Saldico. At ang tumanggap po noon ay si Yusek Jojo Cadiz. Buri mo, may tumanggap, ayaw mo imbestigahan yan? Napakabigat na akusasyon. Ginong Pangulo. Hanapin yan. Saan ang ebidensya? Di ba? Wala man lang po rito sa dapat na banggitin na intermediaries. Nasaan po ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez? Nilagay po niya doon sa classification ng public officials categorized under fact-finding investigation. Tama, fact-finding investigation nilagay niya. Sa fact-findings po, andyan po yung testimony, andyan dyan yung allegation, hanggat maaari, ebidensya. Dyan sa fact-findings. Kumbaga, aalamin mo lang yung mga pangalan nila, yung tirahan nila, yung sino-sino, yan ang fact-findings. Ang laki po ng depression ng fact-finding investigation sa preliminary investigation. Yung preliminary, pwede ka yan yung pwede ka counter affidavit. Pwede mong pagharapin yung tao. Diyan na yung talagang tatawagin mo, diyan na yung talagang investigasyon. Wala fact-finding pa pala Lilin lang yung pa si Senator Marcoleta, akala mo, hindi niya alam niya? Akala mo maalam ka sa batas? Parehas naman kayo maalam sa batas pero hindi mo alam paano ka paraan ng gumamit niyan. Si Senator Marcoleta kasi matagal ng litigation lawyer to. Di ba? Bakit po yung tinuturo mismo na mastermind, yung pa po yung nasa wala po sa... Hindi mo naman kailangan ipatawag si BBM dyan Si Martin ang ipapatawag mo dyan Kasi alam ko immune ng presidente Di ba? Preliminary investigation. Nasa fact-finding lang. Tingnan mo. Tingnan po ninyo yung... akala mo, hindi makakalkala si Senator Marcoleta, nililin lang nyo Nililin lang nila si Senator Marcoleta kasi alam nila, walang ibang senador na tumutulong sa kanya. Si Senator Marcoleta lang. Si Amy meron pa si Amy. Pero, syempre, hindi ganun kapilaw-focus ni Amy yan. Mga lumabas sa mga dyaryo, sa mga periodiko, Ginong Pangulo. Billionaire News Channel dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez Umanong tinuturing masterminds. Ayan Billionaire News naglabas niyan din Ombudsman. Di ba, nakaraan pinapakita ko, vlogger na naglabas niyan. Hindi niya paniniwala kasi vlogger lang. Ayan Billionaire News Channel na naglabas na ang kumuha ang ombudsman ng pahayag dun sa 18 Marines saka sa Gutesa. Dun kumuha ang ombudsman. Pero ba't ito hindi? Alam niyo bakit? Kasi mananagot siya sa amo niya, si Pinky. Kay Bongit. Mananagot siya kaya nililis niya yan. Yeah? Wala siyang pakialam kahit yung mga taong bayan manggalit sa kanya. Basta yung boss niya, yung amo niya, nagpanalo sa kanya sa eleksyon, tinaas pa kamay niya sa eleksyon dun sa alyansa,
eh hindi niya pwedeng taluhin. Ganun lang yung pati si Insan. personal na flood control scandal. Pero maniwala ka kung si Saldi, halimbawa, nangampanya si Saldi para sa kanya, hindi niya rin PCC si Saldi, maniwala ka. Politico.com dated May 5, 2026. With 56 billion in supposed kickbacks, Ombudsman tags Martin Romualdez as mastermind of flood control scam. Abante dated May 5, 2026. Ombudsman Romualdez Co. mastermind ng 56 billion flood control kickbacks. Abogado.com PH dated May 5, 2026. Ombudsman panel tags Romualdez and Co. as masterminds. So, tignan mo. Tapos ikaw ayaw mo ipatawag? Chairman ng Blue Ribbon ka, makapangyarihang komite, ayaw mo ipatawag yan? Nasisiraan na ba to ng bait? Di ho ba? Tapos yung mga vlogger, pabor na pabor, bakit ipapatawag ni Marcoleta, walang ebidensya? Huwag kayo maniniwala doon, ha? Huwag kayo maniniwala sa mga ganun. Wala ho sa batas yung sinasabi nila na kailangan ebidensya bago ipatawag. Hindi ho ganun. Sa preliminary investigation, di po ganun. Eh dito pa lang po eh. Sablay na yung report eh. Nandun lang siya sa fact-finding, samantalang ang ombudsman, tinag na po siya, isa sa mastermind. Ayun mo, sa fact-findings pa lang, ang ombudsman tinag na siya. Sipin mo yun. Oh, laglagan na kayo. Di ba? Eh di basta si Pinky, safe siya. Ayaw niya magkaroon pananagutan kay Bongit. Safe na safe siya. Oo, ganyan yan. Kumbaga, wala siyang pakialam sa taong bayan na kahit di siya maging safe, basta safe siya kay Bongit. Oh, pero si Bongit ilang taon na lang at hindi habang boy presidente yan. Oh, anong ihaharap mo sa taong bayan? Ha? Kahit saan pumunta ka lugar, ka-plastiking ka. Siguro iba na hangaan ka lang konti yung mga bumoto sa'yo. Pero ibang tao galit sa'yo. Di ba? Saan po ba punta ang report? Ginoong Pangulo. Ginoong Pangulo, ang Senado ay hindi dapat maging entablado para sa mga intrigero na alam naman natin kung ano ang totoong motibo. Maraming salamat. Oh, okay, dito pa natin si Senator Amy Marcos naman, no? Ito yung ano ko Thank you sa so much inyo. for joining us, Senator. I'm Jen. Tingnan mo ha. Silang dalawa lang, alam mo kasi partner to eh. Yeah? Ang partner talaga sa Senado po, si Robin, si Bongo. Si Robin, ano kasi si Bato dati, magkakasama yung tatlo si Bongo. Ngayon dito, ang magkakapartner dito, yan si Amy saka si Marcoleta. Si Senator Dante Marcoleta. Yan ang magkaka-vibes talaga. Si Amy marami alam yan, na kinukwento ni Marcoleta yan. Na talaga, di ba sa invitation niya, di ba sa INC, inibitahan niya yan. Saka marami, lagi niyang ano yan. Kumbaga, silang dalawa talaga, ano dyan, no, partners ba kaya? Partners nila dalawa dyan. Partners. Asa na ba? Ito na. And this is Bombo Jello, Bombo Radio Philippines. Ito po isang recorded interview to be aired sa ating 32 stations nationwide. Okay, una po sa mga topic na nais namin maitanong po sa inyo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nagkaroon po ng serye ng mga pagdinig and so far, ano pong assessment po ninyo doon sa initial report? Well, alam naman niyo masyado kaming disappointed at ang minority, naglabas kami ng sariling minority report. Nauna pa nga kami sa kanila kakatawa nga dahil nahihiya naman tayo sa taong bayan. Talagang inaasam-asam nila, natutumbukin ng mga mastermind. Oh, di ba tutumbukin ng mastermind? Kaya sinabi ni Pinky walang mastermind. Kaya sinabi niya na, kasi ayaw niya tumbukin para matapos ng issue. Walang mastermind. Pwede ba naman walang mastermind? Ang mga tinuturo, yung mga, sabihin na natin, yung mga dili, sardinas, yung maliliit, asa na yung big fish na inaasahan ng tao. Kaya naglabas kami ng minority report. Ito, isa pa to yun. At bitin na bitin para sa akin, kinakailangan sana yung mga... Alam mo bakit ganyan katapang ng dalawa na yan? Si One Bull saka si Pinky? Alam mo bakit matapang mangganyan yan? Kahit wala silang pakila, kahit maraming mataong magalit. Hindi yan tatakbo yan eh. Hindi ako niniwala doon, hindi natatakbo yung senador. Last term na nila yan. Kasi ito unang taon nila eh. Isipin mo si Pinky 77 years old na, mag-78 na. Siyempre magpapahinga na yan mga bandang 80 plus pahinga na yan, di ba? Ganon din si One Bull. Si One Bull mas matanda, 70 na yata si One Bull. Search nyo. Hindi na pa tumakbo yan ng mataas sa posisyon. Matanda na, 90 na. Ikaw 85, 87, kaya mo pa tumakbo? Hindi na kaya. Pamilya ka na lang. Paduyan-duyan ka na sa bahay mo, panood-nood ka ng balita, parang dati parang si Drilon, o si di ba parang ganyan, matatanda na kasi ang mga yan eh. Kaya malakas ang loob ng mga yan, wala silang pakialam kung iboto silang taong bayan kasi hindi siya tatakbo.
O kaya ganyan na yung mga yan. Di ba? Kaya nga yan ang nilagay dyan eh. Oo. Subukan mo ilagay dyan sila Bam. Hindi sa sakripisyo ni Bam yan kasi niya, si Bam may tatakbuhan pa, bata pa. Di ba? Pwede pa balang araw si Bam maging vice president. Hindi, Aquino yan eh. Kahit pa paano ang Aquino, gusto pa rin ng tao. Iba kasi ang talaga Aquino sa grupo nila Edgar Irice kaysa dyan sa mga pinklawan na ngayon wala na talagang nadungisan na. Dati sa panahon ni Pinoy hindi ganyan. Oo, totoo. Maayos talaga mga dilawan talaga naninindigan. Eh hindi na eh. 'Di ba? Hindi mo alam kung sino kakampi. Sa kakampi. Nandun na sina Trigib, si Yusef Trigib Olabia na siya naman ang nagsalita, na siya tumanggap ng pera. Hindi naman in-interview si Budget Secretary Amina. Eh bakit hindi pinapatawag? Bakit hindi pinapatawag yan? Anak ng teting kayo, estudyante na pinatawag nyo, pero yung mga principal, mga advisor, mga teacher, hindi pinatawag. Ano ka ba naman? Ipagtatanggol ng vlogger, mali, wag mo ipapatawag yan. Kaya ayaw nila ipatawag kasi mabubuking yung amo nila. Yan, pati si Speaker Romualdez noon. At yun nga, si Sergeant Gutesa, yung 18 Marines, kung sino-sino tinatawag at kung ano-ano tinatalakay, pero yung mga nagsasalita lang talaga, hindi naman tinutumbok yung mastermind. Ganito lang yan eh. Asan ang ebidensya nyo na si Mastermind, si Saldi, si BBM, saka si Martin? Asan ang ebidensya nyo? Subukan mo ipatawag yung mga taong wala sa partial report. Sila Amina, sila Trigib. Subukan mo ipatawag, baka magbanggit sila. Alam ka naman sa taong bayan magsabi. Kasi pag sinabi ng taong bayan, ang mastermind si Martin, ang mastermind si BBM, wala nga naman talaga kami ebidensya. Wala lang ebidensya sila sa tumakweta. Lalabas doon, bibintang kayo. At pwede nyo sabihin talaga, wala kayo ebidensya, ba't nyo i-demanda? Ayaw nyo i-demanda kung talaga si Martin. Wala kasi kayo ebidensya. Paano lalabas yung ebidensya kasi walang investigasyon? Subukan mo mapaupo sa hearing yung mga yan. Di ba? Halimbawa, yung kapitbahay mo na agawa ng krimen. Huwag mo ipatawag. Diyan lang sa bahay mo. Pwede mong sabihin, wala namang ebidensya makapagtuturo sa kanya. Ayaw mo kasi kausapin, ayaw mo ipatawag eh. Di ba? Niloloko tayo, nililin lang yung si Senator Marcoleta. Senator, sabi po kasi kanina ni Senator Lacson, wala po daw, based po daw sa mga nakalap ng committee, wala po daw itinuturo na iisang mastermind, kundi mga district mastermind. Wala daw mastermind, nakakatawa, natatawa ako. Ngayon lang ako nakakita ng isang malaking krimen na walang mastermind. Ano yun? Ang nagkakanya-kanya kupitan? Tapos yung signatory na paano kukupitin, hindi nila alam? Hoy, hindi ito parang isang negosyo la. Ha? Nakukupit ka ng 1,000, 2,000, walang makakapansin, no? Sa opisina ng LGU, sa mga city hall, pwede kang gawin yan, kumupit-kupit ka lang. Pag ikaw cashier, hindi alam yung resibo, ibabakat mo lang yung resibo. Ayoko ituro, ayoko pala ituro. Wag na, basama yun. Hindi, wag yun. Iba-iba natin. May mga maraming resibo dyan na hindi ko tuturo yung procedure paano. Pero, may dayaan sa resibo. Kaya nga may COA eh. Di ba? Iba kasi magkakasabot pati hepe. Yung resibo, bibili silang resibo sa labas. Magkakasabot sila. Di ba? Tapos, iba dyan, peke yung resibo. Peke. Gagawa sa labas, tapos hindi i-remit, paikutin ng pera, tapos kukurakutin. Mga paisa 1,000 lang naman yun. Hindi mahalata kasi pag masyadong mga 20,000, 50,000, halata na. Pag yung mga 20,000, 100,000 ng kupitan, kasama ni mga hepe doon. Kasama ni mga signatory doon. Eto, malaki, billion, sa tingin mo, kukupit lang ng district engineer, akin na yan. Ano, siya may hawak ng pera ng kaban ng bayan? Alam ko si signature yan. At yung nag-signature, aalamin niya, asan dinala mo yung pera, pati niya. Diba? Ibig sabihin, yung mga nag-signature, wala. Sino ba signature ng budget? Kayo sumagot. District, meaning yung mga district engineer lang, maliliit lang. Yun na nga ang pinoproblema ko. Hindi mangyayari yan kapag per district lamang. Nauutusan nga lang yun kawawa naman yung mga district engineer kung tutuusin dahil pinagsasabihan sila ng congressman, may boss pa rin sila yung secretary. Pagkatapos inuutusan rin ng finance committee, APRO committee, yung speaker, senate president, executive secretary. As executive, huling-huling pirma, sino ba?
Kayo naman. Asa walang mastermind? Nakakatawa si Pinky, no? Ano, walang pirmahan? Pwede ba naman maglabas ng budget walang pirma? Kakatawa si Pinky. Ginagawang ang inyong taong bayan. Nakita naman natin ang haba ng listahan di ba? Pati si SAP nandun. Ang dami talagang nagre-request. Paano naman babatok-batukan na lang yung mga district engineer na yan? Abay, dapat yung mga big time talaga. Yung sinasabi nga ni Senator Lacson, syempre walang lalabas kasi hindi naman niya pinapatawag. Pag nandun na, hindi naman niya tinatanong. Oo, di ba? May pinatawag ba yan? Walang pinatawag yan. Ang mga nandiyan sa nasa hearing na yan, pinatawag pa ni Senator Marcoleta yan. Yung kanya pa yan. Siya wala. Paano Saka nakakita ng investigador na walang pinatawag kahit isa. At dahil pang rason. lalabas yung katotohanan? Let's talk about your cousin, Senator. Former Tiwalag Speaker ko na yun. Tiwalag ko na yun. Hindi na Yes. ako kinakausap. Matagal na O baka ako tiwalag. Where does he fit dito po sa report na ito, Senator? Hmm. Saan po siya mag-fit doon sa magiging report ng Blue Ribbon? Well, binanggit siya na napakarami, di ba? Binanggit siya ni Diskaya, binanggit na rin siya ni Saldico, kahit sabihin natin na hindi under oath at wala rito sa Pilipinas. Alam mo si Martin sa tingin ko, binanggit na si Saldi, binanggit siya ni Diskaya, binanggit siya ni Gutesa, binanggit ng 18 Marines, sabi mo kakampi lahat ng DDS yung mga yun? Ano ba naman utak? Ano ba utak yun? Destabilization? Tao yung lahat yun nagkukwento niya. Si Saldi, kayo naman tao. Si Gutesa, kayo naman tao. DDS ba yan? Kay Marcoleta ba yan? Inyo yan Tao ni Saldi yung mga yan Diba? Ang dami nang nagsabi tungkol sa kanya, yung mga Marines nga, kompletos ricados hanggang kay Presidente Bongbong, may picture sila, may mga dokumento, may mga resibo, ganun din naman si Saldico, tulad ng sinabi ko kanina, mga numero ng cheque, nung tinatanong, totoo daw, kasi talagang may cheque ganun sa bangko, kaya, Kumpleto, may check si Baligo, di ba? May pirma, may logbook, lahat kumpleto. Ayaw imbestigahan kasi katwiran ng vlogger. Buti pa si Ombudsman Boying, pwede. Pwede. Baka tumakbong presidente, papabango. Kaya wala siyang pakialam, kinakalos niya na yung laglagan na. Di ba? Kumpleto to, ayaw niya pakinggan. Hindi sabi ng mga vlogger, hindi anya totoo yan, mga 18 Marines, 18 Marites daw yan. Wow, sino ka para magsabi niyan? Kayo mo na rin ganyan, tanong mo, kayo mo na rin ganyan, wala. Sasabihin niya paglalaban niya, hindi, obvious naman invento lang yan nila Mike Defensor Paano mo nga nalaman? Kailangan sa investigasyon, may pruweba ka na yan ay peke. Kayo mo nga nalaman yan? Sa kanya lang. Kanya lang. Pero pagdating sa investigasyon, tamo yung ombudsman, kumuha ng dito sa 18 months sa kay Gutesa, ibig sabihin, naniniwala siya. Di ba? kailangan ungkatin natin yan at wag na tayo sa technicality at kung ano-ano pang dahilan. Alam naman natin, puros palusot kapag ayaw. Tama. Salamat sa iyo, Ombudsman Boying. Sana matauhang ka. Huwag ka na sana magtakip. Ituloy mo lahat yan. Para si Martin, kung sakali makasuhan, kung talagang malinis siya, ikanta niya kung sino talaga. Di ba? Karoon tuloy ng bahid na may pinoprotektahan, may pinagtatago. Alam mo yon, pangit yun Kinakailangan sabihin yung totoo para matumbok na natin to kasi habang nagkakaganito, walang pumapasok na investment, mababa ang sahod, ayan, tapos yung trabaho nawawala pa kasi ang daming nagsasara dito sa oil shock. Alam mo, sabi nila, bakit daw hindi ako nagbibigay ng komento kay Franco Mabanta? Yung CEO ng media, PGMN, ba't di ko daw tinatapik? Alam mo bakit di ko tinatapik? Lason yan. Itatapik ko yan pag napakinggan na natin lahat ng balita. Kasi baka lason yan. Hindi baka, lason yan. Isipin mo, di ba, may video sila ni Mabanta? Hindi ko tutuloy masyado. Lason yan para yung may sakit-sakit yan, may St. Luke's kunwari na may sakit. Kaya marami na napakulong na vlogger. Di ba? Maraming kinasuhan na vlogger. Di ba? Lason yan, ingat kayo dyan. Di ba? Ayoko mag-setup pero hintayin nyo sa ibang araw. Meron na akong source na kung bakit yan ay nagkaganyan-ganyan yung mga yan. Pero isa lang sabihin ko, bibitawan ko. Salita. Chorya, nagkakalaglaga na.
kasi malapit na mabuking. Talking about dating Speaker Romualdez, Senator, and Saldico. Sabi po kanina ni Santing sa press con, ihaharap niya po daw yung 18 Marines dito sa hearing pag makakauwi na po daw si Saldico sa Pilipinas. Ang tindi ng kondisyon, no? Iharap daw. Ang tindi na itong taong ito. Ang tindi na ito. Parang yung isa. Kailan mo babayaran ng utang ko? Pagkatapos na ng mundo. Kailan mo ako sasagutin? Ha? Pagputi ng uwak. Hindi daw puputi ba? Uwak, di ba din ang kulay puti? At pag itim ng kalapati. Pag itim ng uwak, pagputi ng tagak. Di ba? Pagputi ng uwak, pag itim ng tagak, tama ba? Tama ba? Kailan mo ilalabas sa 18 Marines? Pag pauwi ni Saldi. Kailan pa yun? Parang kondisyon na naman, di ba? Ang bigat ng kondisyon niya. Grabe, ang bigat ng kondisyon niya. Grabe. Parang ganito. Kailan ka balak magtrabaho? Kailan ka balak magtrabaho? Di ba, nanay niya pinagalitan. Langya kayo, puro kayo pabigat. Kailan gusto mo magtrabaho, anak? Nahihirapan na ako, puro ka asa sa akin. Di ba? Pag nanalo ako sa loto, ganyan padali. Pag nanalo ako sa loto, hindi na magkatrabaho. Tutulong ako sa iyo. Pero may mga ganun pangako, di ba? Di ba iwasan yung ganyan pangako? Ganyan pangako. Pero mo si Saldi, kailangan pa mapawi bago patawag 18 Marines. Ang problema, di ba, kung ano-ano ang announce sa Malacanang, si Presidente pa mismo nagsabi na naaresto na, yun pala hindi naman totoo. Yun nga, nakuryente silang lahat. Kaya ngayon, wala nang naniniwala. At kung aantayin natin yan, baka naman until kingdom come, hindi pa tapos yan. Kaya sana, kung sino narito, iharap na kaagad. Oo, galing na nga kay Boy, di ba? Sabi ni Marcoleta. Parang sabi ni Marcoleta sa Billionaire News, di ba? O ito, ombudsman, no? Parang niya sinabi, o ito, galing kay Boying. Ba't yung pa ipatawag yan dyan? Para masimulan talaga lahat. Pag kasi pinatawag mo si Martin, mabubuksan lahat na kung sino pwedeng ipatawag dyan. Magkakaaminan. Yung nalaman natin, 1/4 lang yan. Mas marami pa tayong malalaman. Ayaw ni Pinky yun. You used to be the chair ng Foreign Committee ng Senate, Senator. Anong take ko ninyo doon kay Saldico? May nakukuha kayong information na pwede mong i-share sa public? Wala naman. Pero nababalitaan ko na nandun nga sa Europe. At hindi ganun kasimple yung magpa-extradite dahil ang European, dahil sa kanilang kasaysayan, mahigpit na mahigpit sa political oppression kasi nangyari na sa kanila. At dahil doon, talagang pag sinasabi ng... Hindi na kasi lulusot yung ganyan sa kanila. Kasi sa kanila, naging modus dati yan. Yang sa Europe na yan, pupunta sa kanila, tapos ipamimigay nila, tapos magkakaroon ng masamang balak doon sa tao na yon. Kumbaga, parang in-extradite, kukunin. Parang ito, nangyari ngayon kay PRRD. Ito na yung simula sa atin. Allegedly siya, sabi, dinukot si PRRD. Papayag ka ba may isa pang Pilipino na dudukutin dito sa Pilipinas, pupuntang dahig? Payag ka? Hindi ka na papayag. Kaya gagawa ka ng matinding batas. Kaya pag may mga susunod na Pilipino man, opisyal man o masamang opisyal na gagawin dito sa Pilipinas, hindi sila papayag. Kasi dala na sila eh. Kasi nangyari kay PRRD. Ganon din nangyari sa kanila doon. About sa history. Isang refugee, sabihin natin, o yung naghahanap ng political asylum, sinasabi niya na talagang pag umuwi siya, aapihin siya, o talagang pahihirapan siya, yung pamilya niya ay talagang mahigpit doon, mahirap. Tapos ang Pilipinas, iilan lang talaga ang bansa kung saan may extradition. Hindi ganun kadali, hindi ganun kasimple. Pero inaasahan ko na uuwi at magsasabi ng totoo si Saldico. Sabi naman niya, handang-handa siya. One last question sa Blue Ribbon Committee at sa flood control scandal. Nagkaroon na po ng initial meeting ang lower house at upper house doon sa magiging zona ni Pangulong Marcos by July. Ganun ba? Hindi ko alam. Opo, meron na po Nag-meeting ba sila? Ba't sila nag-meeting? Opo. So, Bakit nag-meeting? in preparation po doon sa zona. Akala ko nag-meeting. Kasi usually, syempre yung SONA ang naghahanda, yung mga executive departments, kinukumpuni lahat ng report nila, lahat ng accomplishment nila. Siguro yung physical arrangements lang
yung sa Congress kasi doon naman sinasagawa. Sa tingin po ninyo, Senator, may maganda bang maiuulat si Pangulong Marcos, ang kapatid po ninyo, about sa flood control scandal, knowing na siya po yung naglabas nito? Oo nga, last year, di ba, parang nagpasabog na soundbite na biglang mahiya naman kayo. Yun, nagumpisa. It took on a life of its own. Parang nagkaroon talaga ng interest yung tao kung ano ba talaga ang nangyari. Tapos naglabas pa sila ng listahan. Pero hanggang ngayon, eto nga, sabi nga ninyo, papasok na naman tayo sa zona. Wala pa naman nakikitang big fish. di ba? Alam mo ba, Chig, papatagal? Ha? Ito, si Pinky. Nagpapatagal. Dapat yung pag-alas na mahiya naman kayo, inaksyon ng kagad si Senator Marcoleta, di ba? Anong ginawa ni Pinky? Inagaw nila ang posisyon kay Marcoleta tapos nagpatagal-tagal. Tapos sasabihin nyo, may ambisyon si Senator Marcoleta na ibalik sa kanya Blue Ribbon? Natural! Natural! Hindi lang si Senator Marcoleta may ambisyon. Kami, gusto namin maabalik si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Dahil ang bagal ng investigasyon dyan. Di ba? Hindi kami nababagalan na pinapakita nyo talaga sa amin na mabagat o wala nangyayari. Di ba? Okay, hanggang dito lang po. Tama na to sa to. Isang maganda at makapakinabang na talakayan, isang masustansyang usapan, isang komentaryong na marami kayong matututunan, edukasyon, at talagang mapupuno kayo ng umaapaw na kaalaman at mga karunungan. Dito lang yan sa atin sa Munting Kaalaman. Maraming salamat. Hanggang dito lang po. Ingat po lahat kayo.